Announcement mga kabayan, last 2 episodes muna tayo ng Bituka ng Manok. Yun lamang. Kuya Javier, mukhang merong kasama yung wakwak. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Marco. Hindi, Marco. Pero sa tingin ko tama ka. Hindi gagala ang mga ganyang uri ng nilalang kung wala silang pinanghuhugutan ng tapang. Ang problema sa ganitong klaseng aswang, hindi sila katulad ni Solomon o yung iba pa. Malakas ang mga wakwak. Bagay na matatawag nating mga haring aswang. Maliban sa nakakalipad, literal na nabubuhay sila na merong kakaibang angking lakas. Kaya wag tayong maging kumpiyansa, lalo na't magaling gumamit ng sabulag ang mga yan. Pagpapaliwanag ni Javier, hindi naman na nagsalita pa si Marco. Naghudyat siya ng isang tango na ang ibig sabihin ay pasukin nila ang lugar. Sobrang tahimik at dilim ng kanilang tinatahak. Mga nakakairitang huni ang naririnig nila sa loob na animoy malalaking butike na may halo pang pag-angil. Hanggang sa biglang napahinto si Marco habang nakatingin sa isang direksyon. Nakita ni Javier na unti-unting inaangat ng binata ang kanyang kamay. Kuya, nandun sa itaas ng puno. Huwag ka magpapalata. Mahinang wika ni Marco. Marahang inangat ni Javier ang kanyang tingin. Nakita niyang may 2 itim na elemento ang nakapatong doon sa sanga. 5 dipa lang ang layo nito sa kanila. Pasimpleng naglakad si Marco at nilagpasan yung puno. Samantalang si Javier, tumalikod siya. Ngunit yung mga mata niya ay nasa gilid at hindi inaalis doon sa mga elemento. Ilang sandali pa ay biglang kumalabog ang lupa. Lumundag ang nilalang papunta sa likuran ni Marco. Kaagad na kumilos si Javier. Sisipain niya sana yung nilalang ngunit may isa pang lumundag. Hinarang ang pagsipa gamit ng kanyang pakpak. Tumilapon si Javier. Bumangga sa puno at dumaing sa sakit na nararamdaman. Samantala, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Marco ng wakwak. Yung mukha daw ay parang kambing na may malaking pakpak. Napakarami niyang balahibo at halos hindi na makita ang muka. Nanlilisik ang pulang mga mata. May nakausling matulis na mga ipin sa kanyang bibig. Bagaman may angking katangian si Marco, hindi gumalaw ang binata sa sobrang takot. Marahan siyang nilapitan ng nilalang kaya't bagyang napaatras si Marco. Sumandal siya sa puno. Hinanda ang sarili at nag-usal ng mga tigalpo. Nakita ng binata na sumisimangot ang mukha ng nilalang sa bawat parusang ibinibigay niya, kaya't paulit-ulit siyang nagbanggit ng dasal. Tumingala ang wakwak at gumawa ng nakakabinging pag-angil na siyang bumasag sa katahimikan ng buong lugar. Biglang lumundag ang nilalang sabay sakmal kay Marco. Mabuti na lang at kaagad na nakadapa ang binata. Mabilis niyang binunot ang kanyang bolo. Sinaksak niya sa tagiliran ang aswang. Bumaon ang bolo. Umangil sa sakit ang nilalang at kita ang pagsirit ng dugo ng bunuti ni Marco ang bolo. Pero hinablot niya ang kamay ni Marco at kinagat ang balikat. Sa kabutihang palad, hindi napuruan si Marco gawa ng nasuntok ni Javier ang muka ng nilalang. Sa lakas ng pagkakasuntok, tumumba sa lupa ang wakwak. Habang yung isa naman, akmang lalapit sana ngunit nakita niyang nakaamban ng hataw sa leeg si Marco doon sa natumba. Sige, subukan mong lumapit nang maputol ko yung leeg ng kasama mo. Wika ni Marco. Wag, nakikiusap ako.
Wag! Tugon ng aswang. Nagsalita naman si Javier at tinanong niya kung bakit nila ginagambala ang lugar. Hindi namin ginagambala ang lugar at wala kaming pinipinsalang tao. Pasensya na. Nagsinungaling kami. Pero ako si Anghel at siya si Rosana. Tugon ng aswang na siyang ikinagulat ng dalawa. Nagkatinginan sila at kita sa mukha ang pagtataka. Ano? Kayo yung mga taong tumulong sa amin? Ibig sabihin kayo yung gumagala sa lugar? Tanong ng binata. Subalit hindi nagsalita ang aswang. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura at bumalik sa pagiging tao. Si Mang Anghel nga ito at yung nasaksak ni Marco ay si Rosana. Yung sugat sa kanyang tagiliran ay napakabilis na humilom. Ano ba talagang meron kayo? Bakit pinapakialaman niyo ang lugar namin? Nagkunwari pa kayong napadpad lang kayo dito. Tanong ni Rosana. Nandito kami dahil may hinahanap kaming tao. Mahirap ipaliwanag dahil mahaba ang kwento. Kaya papangalanan ko na lang. Si Arsenal. Wika ni Marco at dumagdag naman si Javier. Sinabi niyang kailangan nilang matugi si Arsenal dahil nanganganib ang buhay ng kanyang pamangkin. Ay mahal! Si Arsenal daw! Hindi ba't nabanggit mo sa akin ang kanyang pangalan? Ito yung kausap mo kahapon, di ba? Wika ni Rosana sa kanyang asawa. Ay, kayo pala ang tinutumbok niya. Kayo pala ang kalaban. Oo, kilala ko siya. At sa katunayan, humingi siya ng tulong sa amin. Hindi ko akalaing kayo ang tinutumbok. Ang lugar kung nasaan si Arsenal ay nasa dulong bahagi ng Toledo. Hindi ko alam kung may kasama ba siyang iba. Basta sigurado ako na naghahanda siya sa isang malaking labanan. Pagpapaliwanag ni Mang Anghel. Ganun ba? Pero wala akong tiwala sa inyong dalawa. Kapag nalaman naming nagsisinungaling at nagpapanggap lang kayo, siguradong mamasamain ang buong angkan niyo sa amin. Wika ni Javier. Nasa iyo ang pagpapasya kung maniniwala ka sa amin. Ngunit ibahin mo ang prinsipyo namin. Kahit kailan hindi kami nakialam sa kahit anong kaguluhan. Tahimik at payapa kaming naninirahan, hindi kami nanggagambala ng mga tao. Marahil aswag kami, ngunit pinipili naming mamuhay ng normal. Wika ni Mang Anghel at hindi na nagsalita pa si Javier. Nagudyat ito ng tango at sinabing aalis na sila. Sumabat naman si Rosana. Nakiusap siyang wag sabihin ang kanilang lihim. Para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at 2 anak ng mag-asawa. Walang problema. Nga pala, maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa tahanan. Tugon ni Marco. Tumalikod ang binata at sumunod na kay Javier. Pagkarating nila sa kalsada, narinig nila ang pagpagaspas ng mga wakwak at batid nilang pauwi na ang mga aswang. Nag-usap si Marco at Javier. Sinabi niya na wala din siyang tiwala sa mga aswang. Ito ay dahil nakita ni Marco kung paanong tumingin sa kanya si Mang Anghel. Malalaman natin yan simula ngayon, Marco. Kaya kailangan na natin bumalik. Sa palagay ko, nakapagpahinga na sila Buboy kaya kailangan na nating umalis. Baka magtawag pa ng responde ang mga nilalang na yon. Wika ni Marco. Pagkarating nila sa tahanan ng mga wakwak, nakatayo sa labas ng bakuran si David habang nakatitig sa kanila. Ano, napalaban kayo no? Naramdaman ko yung presensya ni Marco na umangat kanina. Tanong ni David. Ipinaliwanag ni Javier kung sino ang nakalaban nila. Tumango naman si David dahil alam niya din ang katotohanan. Pagdating pa lang natin, nakakamoy na ako ng hindi maganda sa mag-asawa.
Hindi ko lang sinabi dahil hindi pa ako sigurado. Pero ngayon kumbinsido na ako. Mga aswang yung dalawa, no? Kailangan na nating umalis. Delikado tayo dito. Wika ni David. Yun nga ang plano namin ni Marco. Sige na Marco, gisingin mo na si Buboy at mag-aantay kami sa labas. Mungkahi ni Javier sa binata. Tumango naman ito at mabilis na ginising si Buboy. Nagreklamo pa si Buboy ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Marco ang kaganapan. Kaya't tumayo na si Buboy at mabilis na lumabas ng bakuran. Nilikas nila ang lugar. Binaybay ang kalsada patungo sa lungsod ng Toledo. Inabot sila ng madaling araw bago makarating sa napakaraming bahay. Nagmungkahi si David na pakiramdaman ang buong paligid. Dahil maraming tao doon sa lugar ang maagang nagising. Normal naman ang kinikilos. Maliban na lang sa pagtingin sa kanila habang naglalakad doon sa kalsada. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang lugar na may ilang kabahayan at ang unahan ay dagat. Hindi tumigil sa paglalakad ang grupo hanggang sa tuluyan nilang marating ang baybayin. Nasa likod tayo ng Cebu at ang kabilang bahagi ay isla na ng Negros. Sabi, nasa dulo ng Toledo si Arsenal, tama? Totoo ang sinabi ng mga aswang dahil nararamdaman ko na yung presensya ni Arsenal. Wika ni Javier. Tama ka Kuya Javier at nasisigurado kong doon yun sa dulo ng Toledo. Ano sa palagay mo David? Tanong ni Marco. Hindi naman nagsalita si David. Tumango lang siya at seryoso ang muka. Magpapatuloy pa sana sila sa paglalakad ngunit nagreklamo si Buboy. Sinabi niyang kailangan nilang magpahinga para kahit papano ay makaipon sila ng lakas sa haharaping labanan. Ngunit sumabat si Javier na nauubos na ang kanilang oras. Naiintindihan kita bayaw. Pero ano pang saysay ng pagpunta natin dito kapag namatay ang pamangkin ko? Kaya kailangan na nating magmadali. Wika ni Javier at muli siyang nagsimulang maglakad patungo sa lugar. Wala namang nagawa si Buboy. Nagkipit balikat at sumunod na sa paglalakad. Nang sandaling ito ay tuluyan ng pumutok ang araw. Sa baybayin naglalakad ang grupo. May mga nakita silang taong nagtutulungan sa pagbuhat ng bangka patungo sa dagat. Sa unahan ay may isang taong nagtatahi ng lambat. Masama ang titig nito sa kanila habang papalapit. Malapit yung tao sa isang bahay kung saan may puno ng talisay. Napansin ni Marco na may itim na bagay ang sumisilip sa talisay. Huminto ang binata at naghudyat sa mga kasama. Itinuro niya ang kanyang nakita. Napakunot naman ang mukha ni Javier dahil walang kakaiba. Ngunit si David ay hindi kumikibo. Seryoso pa rin ang mukha na animoy kanina pa masama ang nararamdaman sa paligid. Nagmungkahi si Marco na maghiwalay sila ng daanan. Kaya naman dumiretso sa paglalakad yung tatlo, habang si Marco naman ay nagpaiwan doon sa pwesto. Nang makalayo na ang mga kasama ay dito na kumaliwa ang binata. Nang medyo makalayo siya ay dito na tumakbo si Marco patungo sa masukal na lugar. Nagtago si Marco at marahang inangat ang kanyang leeg upang silipin ang nakita doon sa talisay. Maniwala man kayo sa hindi. Yung itim na bagay ay anino na parang sumisipat-sipat sa paligid. Hanggang sa bigla na lang itong kumilos patungo sa likuran ng bahay. Napatayo si Marco dahil napakabilis ng pagkilos ng anino. Pumasok sa masukal na damuhan. Narinig ni Marco ang mahinang bulong na nanggagaling doon mismo sa lugar. Napakunot ang mukha ng binata. Batid niyang hindi pangkaraniwan ang nilalang at may iba pa itong kasama sa loob ng masukal na lugar. Tinignan ni Marco ang lugar nila Javier. Nakita niyang tumatakbo ang mga kasama papunta sa damuhan at siguradong meron silang hinahabol. Dito na kumilos si Marco.
Itinago niya ang lahat ng orasyon at marahang naglakad patungo kung saan pumasok ang nilalang. Inobserbahan niya ang buong paligid at dahil binabaan ni Marco ang kanyang poder, humina din ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa narinig niya ang sigawan nila Javier. Kasabay nito ang pagsulputan ng napakaraming anino sa damuhan patungo sa kalsada. Mabilis na tumakbo si Marco at sinundan ito kung saan patungo hanggang sa nakarating siya doon sa kalsada. Huminto si Marco at inantay niya sila Javier na lumitaw. Nakita niyang tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang mga nilalang at nakasunod sa kanila sila Javier. Walang bahay doon sa kabilang kalsada, paakyat na lupa lang at napakaraming puno ng gimilina. Ilang sandali lang ay tumawid na rin si Marco at muli siyang nagkarga ng mga dasal niya. Hinihingal na ang binata. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang presensya. Sinuong niya ang liblib na lugar hanggang sa makarating sa itaas. Nakita niya ang mga kasama. Nakatayo ito at may tinitig ng direksyon. Sumaglit ng tingin si Buboy kay Marco at sinabi niyang nasa lugar na sila ni Arsenal. Pagkatingin ni Marco ay nakita niya ang malawak na espasyo at sa gitna ay may maliit na sapa habang sa bandang unahan ay kagubatan na. Nandito na tayo, Marco. Isang lungga kung saan napakaraming lamang lupa. Tama ba, David? Wika ni Javier. Tama ka. Magandang pwesto sa isang katulad ni Arsenal dahil marami siyang magagamit para maging proteksyon niya. Maghiwalay tayo sa dalawang grupo. Mag-ingat kayo dahil hindi natin alam kung ano ang taglay ng mga nilalang na narito. Javier, kayo na ni Marco ang magsama at kami naman ni Buboy. Sige, dito kami dadaan sa kaliwa at doon naman kayo sa kabilang banda ng sapa. Wika ni David. Nagkatinginan si Buboy at Javier. Umiiling si Javier kasabay ng pagngiti. Ano na namang problema mo, bayaw? Parang nang-aasar na naman to ah. Wika ni Buboy. Wala, boy. Ang naisip ko lang baka mapano ka. Hindi pa naman magaling yung sugat mo sa kamay. Baka kung anong mangyari sa'yo. Wika ni Javier. Bakit natatawa ka pa? Akala ko naman nag-aalala ka para sa akin, pinagtatawanan mo pa ako. Wika ni Buboy. Si Marco ng sandaling ito kahit masama na ang presensya sa buong lugar, hindi niya mapigilang matawa doon sa dalawa. Kahit merong paparating na digmaan, hindi maiwasang gumaan ang presensya dahil kay Javier at Buboy. Kuya, umalis na tayo. Ikaw naman, Kuya Buboy, napakasensitibo mo kapag nagsasalita si Kuya Javier. Mas pinapansin mo pa si Kuya kaysa sa makakalaban natin sa paligid eh. Siguro may gusto ka dyan. Banat ni Marco at dito na tuluyang natawa si Javier. Nakita nila ang pagmula ng mukha ni Buboy. Kaya naman tinapik ni David ang kanyang balikat at sinabing kumilos na sila. Kala mo bayaw ah? Mamaya pagtapos ng laban, babawi ako sa'yo. Tandaan mo yan. Wika ni Buboy sabay talikod. Sumunod na siya ng paglalakad kay David. Magkabilang bahagi sila ng lugar. Ang mahirap nga lang, paakyat ang lugar na tatahakin nila Marco, samantalang si David naman ay kapatagan. Hinubad na ni Javier ang kanyang damit. Nagsimulang magkarga ng poder. Tinapik ang magkabilang balikat sabay ihip ng hangin. Hanggang sa natapos siyang magkarga at nakita niya si Marco na hinalikan ang kwintas ng ngipin ng kalabaw, habang kinakapa-kapa naman sa paa ang nakabaong santelmo. Ramdam ni Marco ang lakas ng presensya ng kasama na animoy kinakarga na ang lahat ng panlaban at pangdepensa. Ilang sandali pa ay biglang tumakbo ng mabilis si Javier. Papunta siya sa malaking puno ng balete. Sinundan ito ni Marco.
hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niya si Arsenal. Nakatayo lang ito, kalmado ang muka at bahagya pang nakangiti. Hindi na huminto si Javier, batid ng binata na magbibitaw ng napakalakas na sipa. Ngunit malaki ang posibilidad na masayang ito dahil baka biglang maglaho si Arsenal. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Marco dahil tinamaan si Arsenal. Kita sa mukha ng kalaban na nagulat sa ginawa ni Javier. Napaatras ito at napasandal sa baging ng balete. Sinundan pa ito ng isang sipa ni Javier at tinamaan si Arsenal sa kanyang sikmura. Takang-taka ang binata dahil hindi makapalag ang kalaban kay Javier. Tutulong pa sana si Marco, ngunit minabuti niyang panoorin ang nagaganap. Tumayo si Arsenal kasabay ng pagbuka ng bibig at pagkumpas niya ng kamay. Muli siyang nagbabalak na tumakas, ngunit hindi na inantay pa ni Javier na matapos ang proseso. Sinugod niya ang kalaban at nagbitaw ng napakalakas na suntok. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi tumama dahil nakailag si Arsenal. Gumanti siya ng pagsuntok sa mukha ni Javier. Kita ni Marco ang lakas ng pagkakatama dahil nayanig ang katawan ni Javier at kaagad na bumagsak sa lupa. Akmang lalapit sana si Marco, ngunit kaagad na tumayo si Javier. Nagudyat ng kamay at pinigilan niya si Marco. "Diyan ka lang, Marco. Laban ko to, kaya ako ang tatapos sa kanya. Malaki ang atraso sa akin ng taong to." Wika ni Javier. Ngunit biglang tumawa si Arsenal at nagsalita. Ito pa lang ang unang pagkakataon na narinig ni Marco ang boses ng kalaban. Bagaman sakto lang ang edad ni Arsenal, ngunit yung boses niya ay matanda at kaboses pa ni Eleazar. Malakas din ang loob mong sabihin na ikaw ang magpapatumba sa akin. Maswerte ka lang, kaya natamaan mo ko. Sa totoo, minaliit ko ang kakayahan mo, pero meron ka palang ibubuga. Wika ni Arsenal. Teka, bakit ganyan yung boses niya? Parang wala siyang pinagkaiba kay Eleazar. Linte. Hindi kaya si Eleazar din ang isang to? Tanong ni Marco sa kanyang isipan, habang si Javier naman ay pinahiran ang dugo sa kanyang bibig at muling sumugod kay Arsenal. Pero inantay lang ng kalaban ang pagtama. Mabilis na dumapa si Arsenal at tinuhod ang mukha ni Javier. Napakalakas ng pagkakatama ng atake. Sinundan pa ito ng pagsiko ni Arsenal, dahilan para mapasigaw si Javier at lumuhod sa lupa. Magbibitaw pa sana siya ng isang sapak sa muka, ngunit mabilis na lumapit si Marco at hinataw ng bolo si Arsenal. Naisalag naman ni Arsenal ang kanyang siko, ngunit nagtataka si Marco dahil wala itong tinamong sugat. Pagkababa ng siko ni Arsenal, nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Marco. Sinipa niya si Javier at tumalsik ito sa lupa at dito niya na tuluyang hinarap si Marco. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay at naguhudyat na pinapalapit niya si Arsenal. Nang matansya ni Marco na maaabot na ito ng kanyang bolo, kumabig ang binata at umamba ng napakalakas na paghataw. Kumalansing ang bolo sa pagtama sa dibdib ni Arsenal. Dito na naisip ni Marco na hindi uubra ang pambasag ng poder ng bolo. Binitawan ito ni Marco at dinukot ang mutya ng bulalakaw sa kanyang bulsa. Bumuelo ng pagsipa si Arsenal, ngunit sinalo ito ni Marco at sinuntok ang kanyang paa. Kaso nga lang, napadaing ng napakalakas si Marco dahil parang tumama sa bakal ang kanyang suntok. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay habang si Arsenal ay tumatawa ng malakas
at nakakaasar kung papakinggan. Ilang sandali pa ay narinig nila sa kabilang banda ang pagsigaw ni Buboy. Batid ni Marco na napapalaban ang mga kasama sa iba't ibang uri ng elemento. Marahang umabante sa paglalakad si Arsenal. Nagbitaw ng malakas na suntok si Marco, ngunit lumagpas lang ito nang biglang maglaho ang kalaban. Sumigaw ng malakas si Javier at sinabi niyang nasa likuran si Arsenal. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Sa palagay nyo, ito na kaya ang katapusan ni Arsenal? Kayo nang bahala sa ating comment section, mga kabayan. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Special happy birthday para kay Alisa Angeli. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento. Muli, last 2 episodes ng Bituka ng Manok. Paalam, mga kabayan. #kwentong bayan.